Alam nyo, kahapon, nung ako'y nagmisa sa aming parokya, pagkatapos ng misa ay naglapitan yung mga tao para magmano. At merong isang greeters and collectors, ang sabi niya sa akin, "Father, nakakapito na po akong araw ng simbang gabi. Ilang araw na lamang kompleto ko na. Makakahingi na ako sa Panginoon." Yun ang kanyang sabi, makakahingi na ako sa Panginoon. Alam nyo, nangiti ako sa kanyang sinabi. No, bakit? Kasi tingin ko, marami sa atin ganoon ang pag-iisip. Kukumpletuhin ko yung 9 na araw ng simbang gabi para tayo ay makahingi sa Diyos at ibibigay ng Panginoon ang ating hinihingi. Pero nung ito ay narinig ko mula sa Kanya, nakapag-isip ako. Ang sabi ko sa aking sarili, meron pa ba tayong hihingin sa Panginoon? Kung sa bawat araw ay talagang umaapaw ang biyaya ng Panginoon sa atin. Pero mga kapatid, pansinin po ninyo, sa loob na 9 na araw, iniisip natin, kukumpletuhin para tayo ay makahingi sa Panginoon. Pero baliktarin po natin, 9 na araw, ano kaya ang hinihingi ng Panginoon sa atin? Sapagkat kapag tayo lamang ay tumututok sa mga pagbasa sa loob ng 9 na araw po ng simbang gabi, merong hinihingi ang Panginoon sa atin. Ano yun? Yung mahubog sa atin mismo tulad ni Maria, si Jesus. Kaya kapag ating talagang tinutukan yung mga pagbasa sa loob ng 9 na araw ng simbang gabi, mahuhubog sa ating puso, sa ating kalooban, walang iba kung hindi si Jesucristo. Katulad ng nangyari kay Maria. At maganda po itong ating ebanghelyo ngayong 8 araw po ng ating simbang gabi, kung saan dumating ang panahon na ipinanganak ang maghahanda sa daraanan ni Jesus, ang kapanganakan ni Juan Bautista. Pero maganda po yung unang bahagi ng ating ebanghelyo at yung po yung ating pagnilayan. Ang sabi ng ating unang bahagi ng ebanghelyo, dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y kinahabagan ng Panginoon at nakigalak sila sa Kanya. Isipin po natin sa lugar na iyon ay napakaliit nung kanilang village, nung kanilang area. Kahit wala pang social media nung panahong iyon, anuman ang mangyari sa isang bahay, kalat kaagad na balita sa buong bayan. Kaya nga ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay. No? Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay. Siguro magandang ating tignan, anong uri ba ng kapitbahay meron po tayo? Kasi sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, nabalitaan ng kanilang kapitbahay at kamag-anak na sila ay kinahabagan ng Diyos at nakigalak sila sa Kanya. Yung dalawang bagay na yun. Una, ang sabi, sila'y kinahabagan ng Panginoon. Pero mga kapatid, madalas, kapag ang isang tao ay tumatanggap ng biyaya ng grasya, ang ating laging focus ay sa tumatanggap. Ano ba yung nakuha mo? No? Kaya nga, ngayon pong panahon ng Kapaskuhan, ang madalas na iniisip natin, napakaswerte nung tao na maganda ang natanggap na regalo. Napakapalad ng tao na nung exchange gift ay maayos ang kanyang nabunot. Madalas ang ating focus or atensyon ay nasa tumatanggap. Pero sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, maganda ang sabi dito ni San Lucas, nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at kamag-anak na sila ay kinahabagan ng Panginoon. Ang emphasis ay hindi sa tumatanggap. Ang emphasis ay nasa Panginoon na nagbigay ng awa at habag sa mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Kaya ito po yung unang paalaala sa atin. Araw-araw
marami tayong tinatanggap ng mga biyaya at minsan pinopost natin sa social media feeling blessed. Pero magandang ating tignan, hindi yung ating mga sariling tumatanggap, kung hindi ang ating pag-ukulan ng pansin ng panahon ay yung Diyos na sa atin ay nagpapala, yung Panginoon na sa atin ay nagbibigay at nagpapakita ng kanyang habag. Sapagkat alam natin na kung tayo lamang, hindi tayo talaga karapat-dapat. Marami tayong mga pagkukulang sa ating buhay. Pero ang Panginoon, dahil sa kanyang awa at habag, ay nagbibigay ng biyaya at pagpapala sa atin. Hindi naman lahat nagsisimbang gabi. Hindi naman lahat nakakakompleto ng 9 na araw ng simbang gabi. Pero gayon pa man, sa awa at habag ng Panginoon, siya ay nagbibigay ng pagpapala at biyaya sa atin. At yun ang ating huwag kakalimutan. Hindi yung ating tinatanggap, kung hindi yung nagbibigay ng biyaya sa atin na puno ng awa at habag. Kaya nga maganda itong ating ebanghelyo sapagkat nung tinanong ng mga kapitbahay, ano ba ang ipapangalan sa bata? Ang binigay nung tatay mismo ni Zacarias ay ano? Juan. Kasi pati yung pangalan ng kanyang anak, ang focus ay nasa Panginoon. Alam natin yan. Ibig sabihin ng Juan, God is gracious. Nagpapala ang Panginoon sa atin. Sapagkat yan ang unang paalaala. Kapag maliwanag sa atin kung sino ang nagbigay ng pagpapala, anong uri ng Diyos meron tayo, yung ating puso palaging mapupuspos ng kagalakan. Kasi anuman ang ibigay ng Panginoon sa atin, alam natin mabuti ang Diyos. Alam natin maganda ang kanyang hangarin. Alam natin batid niya ang kanyang ibinibigay sa atin. Alam po nyo, ang Amerika, nagkaroon sila ng pangulo dati na kilalang kilala, si John F. Kennedy. Ang sabi ni John F. Kennedy, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. The greatest appreciation is not to utter words, but to live by them. Ito yung buhay ni Zacarias, ni Elizabeth, pati ni Juan Bautista. Kanilang pinakita na ang Diyos ang nagpala sa kanila, na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng mga biyaya. Madaling magsabi na, Panginoon, salamat. Pero sana mabuhay tayo araw-araw bilang pasasalamat sa Panginoon na hindi nagkukulang ng biyaya sa atin. Una, ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay na sila'y kinahabagan ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi ng ating ebanghelyo, at sila ay nakigalak sa kanila. No, maganda po yung point na yun. Sila'y nakigalak sa kanila. Tandaan po natin, no, nung isang araw, nung ang ating ebanghelyo ay sa pag-aalay ni Zacarias ng insenso sa templo, yung unang bahagi doon ay, ang sabi, itong mag-asawang ito ay baog at matanda na, at sila ay walang anak. At dahil doon, sila ay pinag-uusapan, no, ng kanilang mga kapitbahay. Talaga nga naman, no, ang mga kapitbahay, wala kang ligtas dyan. Pero ang sabi doon, nag-uusap-usap yung mga kapitbahay at kanilang iniisip ay ano? Ano kaya ang kanilang ginawa na masama? Kaya sila ay walang biyaya ng anak. Sa Biblia po kasi, yung anak ay simbolo ng pagpapala ng Panginoon. Kaya kung yung maalaala sa lumang tipan, si Abraham, nung siya'y tinawag ng Panginoon, ang sabi niya, Abraham, tumingala ka sa langit. Magiging sindami ng mga tala sa langit ang iyong anak, ang iyong lahi, ang iyong angkan. Kasi yung dami ng lahi ng angkan ay tanda ng pagpapala ng Panginoon. Yan ang isip-isip ng mga kapitbahay, na sila ay kinalimutan ng Diyos, na sila ay pinaparusahan ng Panginoon. Pero sa ating ebanghelyo, ano ang sabi dito? Ngayon, yung mga kapitbahay na chismosa nung panahong yun, nakigalak sa kanila. No? Nung dumating ang biyaya, hindi lamang si Elizabeth at Zacarias
ang nakaramdam ng kagalakan, pati yung kanilang mga kapitbahay. Tingin ko magandang paanyayayaan sa atin. Kailan ba tayo nagagalak? Kapag tayo lang ba ang nakakakuha ng biyaya? Ano ba yung ating pakiramdam? Kapag yung kapitbahay mo, kapag yung katrabaho mo, kapag yung kamag-anak mo ay nakatanggap ng malaking biyaya, ano yung ating mararamdaman? Kasi kapag yung ating nararamdaman ay inggit, selos, galit, merong problema sa atin. Bakit? Ibig sabihin, hindi tayo mulat mismo sa ating mga sariling biyaya. Pero sa ating ebanghelyo, yan ang hamon sa atin. Makigalak tayo sa pagpapala na nararanasan mismo ng ating kapwa. Ang sabi nga sa nabasa kong quotation, it is not joy that makes us grateful. It is gratitude that makes us joyful. It is not joy that makes us grateful, but it is gratitude that makes us joyful. Kung araw-araw lang daw tayo ay nagpapasalamat, magpupuno yung ating kalooban ng kagalakan. Kasi minsan, yan ang problema natin bilang mga tao. We are never contented. Para bagang kulang pa. Kulang pa ng biyaya, kulang pa ng pagpapala mula sa Panginoon. Pero tandaan po natin, si Zacarias at saka si Elizabeth, kahit wala yung biyaya ng anak, sila ay tapat sa Panginoon. Sila ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sila ay nagiging maayos na namumuhay ayon sa mga alituntunin ng Panginoon. Yan po yung pangalawang hamon ng ating ebanghelyo. Makigalak tayo sa ating kapwa. Kasi iba rin sana yung pakiramdam natin kapag yung ibang tao ay masaya, yung ibang tao ay may pagpapala, at tayo din mismo ay nakakaramdam ng kagalakan o kasiyahan. Sabi nga sa nabasa kong nung isang araw, the jealous are troublesome to others, but a torment to themselves. The jealous are troublesome to others, but a torment to themselves. Talagang pasakit ang taong mainggitin, pero yung taong mainggitin, pinahihirapan niya mismo ang kanyang sarili. Mga kabatid, sa araw na ito, imulat natin ang ating mga mata. Meron pa ba tayong hinihingi sa Panginoon? Meron pa ba tayong hihingin sa Panginoon? Kung araw-araw ang Panginoon sa atin ay nagpapala. Dalawa ang hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Tignan, hindi lamang ang ating tinatanggap na biyaya, kung hindi tignan kung anong uri ng Diyos ang sa atin araw-araw ay nagbibigay ng pagpapala. At pangalawa, kapag tayo, yung ating kapitbahay, ay nakatanggap ng biyaya ng pagpapala, huwag tayong mainggit. Makaramdam nawa tayo din ng kagalakan para doon tayo makaranas ng tunay na kapayapaan.